Bukod naman sa mga chichirya, prutas, gulay, cellphone at artista, apelido ngayon ng mga miyembro ng mababa at mataas na kapulungan ang nagsilitawan sa mga resibo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ano-ano nga bang pangalan ang nadagdag sa listahan? Alamin natin sa report ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, may bagong nadagdag sa Budol Gang o questionabling pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. At sa pagkakataong ito, kaapelyido ng mga mambabatas ang nakalista. Ilang araw bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumitaw ang bagong recipients ng confidential funds ng BICE. Ang bagong listahan, kaapelyido ng mga senador, kongresista, kilalang bake shop at restaurant. Dismayado si Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V at aniya habang tinututukan nila ang isa sa pinakamalaki umanong eskandalo ng maling paggamit ng pondo sa kasaysayan. Nadiskubre nila ang panibagong mga kahina-hinalang pangalan. Hanggang sa Senado po ay hindi pinalampas nitong Budol Gang. Pambihira na dami pa yung apelyido ng ating mga esteemed na senador. Ganyan po kagarapal ang listahan na supposed to be beneficiaries ng OVP, confidential funds. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong Ontiveros. Estrada po yung last name nung isa sa mga beneficiaries. Kaapelyido naman po ng congressman, meron din pong Solon. At kung noon ay may kapangalan ng pinaghalong cafe, restaurant at chicheria na Mary Grace Piatos, ngayon naman ay kapangalan ng isang sikat na bake shop and restaurant. Meron din po, may contest po na pangalan at kasama rin po sa bagong list na sinubmit po sa komite under po sa Office of the Vice President. Dagdag pa ni Ortega, wala ring record sa Philippine Statistics Authority o PSA ang mga nadagdag sa listahan. Submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Batay sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa Commission on Audit o COA bilang patunay sa paggamit ng confidential funds, natuklasan ng PSA na sa 1,992 listed recipients, 1,322 dito ay walang birth records, 1,456 ay walang marriage records, at 1,593 ay walang death records. Buwelta ni Ortega, hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan dahil pondo ng bayan ang pinag-uusapan dito. Public funds ang pinag-uusapan. Kung wala silang mapakitang ebidensya na tunay ang mga taong to, mas magiging matibay ang ebidensya laban sa impeachment. Duda ni Ortega na ang tila malikhaing paraan ng pagbuo at kombinasyon ng mga pangalan ay mukhang hindi aksidente o issue na isang simpleng clerical error, kundi maaring indikasyon ng sistematiko at sinasadyang pagtatangka na itago ang mga tunay na nakinabang sa pera ng bayan. Kapag sunod-sunod ang mga kahina-hinalang pangalan mula chichirya hanggang Senado, mukhang nagplano lang talaga na itago at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Princess, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa June 2, kung saan haharap si Duterte sa 7 articles of impeachment at kabilang na dito ang katiwalian at ang manumalyang paggastos ng 125 million peso confidential funds. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.